Diyos ang nagbibigay lakas sa mga nanglulupaypay. Sinasabi sa Isaiah chapter 40 verse 31, ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sila'y pailang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi manganghihina. May mga pagkakataong nakakaramdam tayo ng labis na pagkapagod at panghihina nang dahil sa bigat ng problemang ating kinakaharap. Minsan, hindi na natin alam kung kakayanin pa ba nating magpatuloy, lalo na kung nakikita nating parang napakalayo pa ng resulta ng ating mga pinagpapaguran. Tila ba nilalamon tayo ng mga tukso sa ating palibot at para bang ginugugol na lamang natin ang ating buong panahon sa pagharap ng samut-saring mga kagipitan at laging naibibigay ang ating oras at lakas sa pagbiministeryo sa pangangailangan ng ibang tao. At natutuksong talikdan na lamang ito. Nais tayong bigyan ng ating Panginoon ng panibagong kalakasan at tamasahin ang masaganang buhay. Tandaan mo, ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin din naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Nababatid ng Diyos ang ating mga suliranin at hindi niya ito pinapahintulot upang tayo'y magdusa lamang, bagkus upang tayo'y tumatag ang ating pananampalataya. Matuto tayong magtiwala sa Kanya at ipaubaya ang katugunan sa lahat ng ating pangangailangan. Ang susi dito ay ang maghintay na gawin niya ito. Hindi sanay sa paghihintay ang ating henerasyon. Natatabunan tayo ng mga bagay na minamadali nating gawin at gustong mangyari. Nagmamadali tayo palagi at hindi na makapagpahinga upang pag-aralan ang mga ginagawa natin kung ito pa ba ay kalooban ng ating Panginoon. Kung minsan, sa pagmamadali nating matapos at maabot ang mga mithiin natin sa buhay, ay nakikipag-unahan tayo sa kalooban ng Diyos. Nakakalimutan natin na ang tagubilin ni Haring Solomon sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Siya lang ang makapagtuturo sa atin ng tamang landas upang tayo ay hindi mapahamak. Isa sa mga ginagawang pagtutuwid ng Diyos ay ang pahintuin tayo at gawing handang makinig sa kanyang mga panukala. Habang tayo ay maghihintay at makikinig sa Kanya, ipapaalaala niya na ang ating sarili ay kinakailangan natin ng kalakasan mula sa Diyos. Kaya sinabi ni Jesus sa John chapter 15 verse 5, ako ang puno, kayo ang mga sanga. Ang nananatili lamang sa akin at ako'y sa Kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Gaano man kaganda ang ating mga plano sa buhay, kung ito ay hiwalay sa kalooban ng Diyos, ito'y walang kabuluhan. Kapag tayo ay hihinto at magmumuni-muni upang alamin ang kanyang kalooban, ipapakita niya at ituturo ang kanyang mga layunin. Sa Biblia, ang paghihintay sa Panginoon ay palaging sinasadya. Hindi ito natataon lamang. Kaya sinabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 na sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Nang hindi makapaghintay ang mga sawang si Sarah at Abraham sa pangakong lipi ng Diyos, ay ibinigay ni Sarah ang kanyang aliping si Hagar upang sila ay magkaanak kay Ismael. At ang resulta nito ay naging masalimut ang kanilang buhay. Sa ating paghihintay, dapat tayong huminto sa mga hinahabol natin at ituon ang pansin sa mga panukala ng Panginoon. Maaaring kailangan ang pagsusuko sa ilan ng ating mga labis na gawain na hindi ayon sa kalooban.
Maaaring kailangan gumugol tayo ng panahon sa pananahimik sa harapan ng ating Panginoon upang ilahad niya sa atin ang mga bagay na makakatulong sa atin upang tayo ay makapagpatuloy. At upang ipakita niya sa atin ang ating mga pagkakamali na nagtutulak sa atin na gumawa ng mga bagay na hindi naman niya pinapagawa. Kaya tayo nanghihina. Sapagkat hindi magkakabula ang kanyang mga salita na ang tunay na naghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Tandaan mong mas marami pang gawain ang pinasan ni Jesus kaysa pinapasan mo ngayon. Higit na marami ang taong nangailangan sa Kanya kaysa sa mga taong nangangailangan sa iyo. Ngunit, hindi siya nagapit ng mga kabigatan at pagsubok sa buhay at hindi rin kinapos ng kanyang kakayahan upang magtagumpay sapagkat sa kanyang katawang tao nagtiwala lamang siya at sumunod sa kalooban ng Diyos. At ngayon, sa puntong ito ay nais ng Diyos na bigyan ka ng kalakasan na kakailanganin mo araw-araw upang magawa mo ang layunin ng Panginoon sa buhay mo. Kaya't sinabi niya sa Matthew chapter 11 verse 28, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lupa at kayo'y aking papagpahingahin. Huwag kang mag-alinlangang lumapit sa Diyos, hindi Kanya bibiguin. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.